and sing songs, worship songs unto the Lord. Let's all close our eyes and bow our heads. Father, in the name of Jesus, we thank you for gathering us tonight, O God, under your presence, O God. Lord, we are here, Lord, to declare our faith, to declare our hope, and to declare your love in our lives, especially to the Jola family. God, we thank you for you have spoken in your word, Lord, that you are here in the midst of us. For two or more gathered in your name, you are here in the midst of us. So Lord, we honor your presence, Holy Spirit, as we sing songs of honoring you and praising you, God. For we know, God, that you are in control. You are seated on the throne in heaven. And this is a time of just lifting up our hearts to you, God. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Have your way, Holy Spirit. As we sing the songs of God, just bring us to a level of understanding and your Spirit to comfort us. In Jesus' name,
verse 28 to 30. Jesus said, "Come to me, all of you who labor and are heavily laden and overburdened, and I will cause you to rest. I will ease and relieve, refresh your souls. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble and lowly in heart, and you will find rest, relief, ease, and refreshment, peace and blessings for your soul. For my yoke is easy, good and comfortable, and gracious and pleasant, and my burden is light." Kuya Roland, tsaka yung anak, dito lang na tayo so we can pray for you. Please. Everyone, just extend your hands to the family. Simple. Lahat po tayo ay nandito to pray for them. So Father, we lift up to you this family, God. Mula kay Kuya Roland, Panginoon, sa bawat isa sa mga anak. Lord, I thank you for you said in your word, O God, that your burden is light and your yoke is easy. And that you ask them to come to them. You ask them to come to you. Lord, your burden is light and again your yoke is easy. God, I thank you for the Holy Spirit that you're ministering to each and every one of them. Holy Spirit, you are their comforter. You are their helper in times of need. Thank you, Holy Spirit, that you're here embracing them and assuring them that Lord is with you, that she has never left them, but she just went home to her real Father, to her real home in heaven. And God, I thank you that weeping may go on all night, but joy comes in a new day. And we thank you, Lord, it is precious, precious to you to see your saints depart. We thank you that your strength by the Holy Spirit is being given and downloaded to them right now. For when we are weak, you are strong. God, I thank you. Let the joy of the Lord be their strength. Let your hand be upon each and every one. You are the family, O Lord. And nothing is lost because their mom, Flor, and Roland is loved, is only loved. Lord is with you right now. There may be weeping on the outside, but there's rejoicing on the inside, knowing that she is with you, no longer living by faith, but living by sight. Face to face with the Lord, her Savior, her Lord, her Creator, her Redeemer, her God. And so Lord, we thank you for the comfort that she is with you right now. Eternal life, the greatest gift of all. I pray, and we pray right now, Lord, that your strength be upon the family. Saturate them with peace that surpasses knowledge and understanding. The peace of God, the peace and the comfort of the Holy Spirit. Their advocate, their
intercessor, your helper, their strengthener, their standby, someone who would be there, the Holy Spirit, who knows and understands what they're going through right now. Jesus, I thank you. You're our mediator. You're there mediating in heaven and praying and interceding for this family. God, I thank you. Thank you that they will continue to look unto you, Jesus, the author and finisher of their faith. So Lord, we declare grace abounding. Let your grace abound in their lives, in their hearts, knowing that you are a God full of grace, full of mercy, full of love, full of hope and full of peace. Only you, Jesus, can fill every emptiness, every void in their hearts. Lord, walang ibang pwedeng pumuno ng anumang kulang kung ikaw. Walang pwedeng kapalit, pero ikaw ang pupuno. Salamat, Panginoon. Higit sa anumang panahon ng buhay, itong panahon nito ang kailangan kanila. Salamat po, Panginoon. Balutin mo sila ng iyong presensya, Panginoon. Balutin mo sila ng kasiguruhan that Flor is with you, that she is in a better place. That there is no more pain, there is no more tears, there is no more sickness, walang kahirapan, walang sakit, walang karamdaman. Lord, she is in a better place. God, I thank you for that. Call this family blessed. We call this family blessed, and we apply the blood of Jesus upon their house. That no sickness, no disease, Lord, we cut any form of generational curse na hindi anumang sakit karamdaman, hindi na yan magpapasa sa next generation. Sa pangalan ni Jesus, we come against any form of generational curse. We declare, O God, ang mga anak, ang mga kaapu-apuhan, Lord, ay protektado ng iyong banal na dugo. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo ang pamilyang ito. Higit ka na magpakilala. Show yourself strong in their behalf. God, I thank you for that. Thank you that in their lowest time, they will experience their closest time with you. So Lord, I thank you. More intimate, still small voice, more an audible voice that would assure them that you're there with them every step of the way. Every tear from their eyes you will wipe, to assure them that all is well with Flor, and it shall be well with them. In Jesus' name, amen. Pwede po tayo mabuo sa nila. Muli po, magandang gabi sa inyo. Po si Pastor James. Dito po kami ang Pastor Luis. Ito po ang team namin from the church New Life Southwoods. Ito po, dyan po sa Maybinyan. Kami po, on behalf of the church, ay nakikiramay sa family po ng Jola family. So, yes.
Yung sa marami nakakilala sa kanila, ay kay Flor ang pangalan niya. Pero nabasa ko nga, para kay Roland, kay Love, di ba? So, amen, di ba? Para sa mga Platibet, sa mga siblings, Inday, tama, no? Ano po? So, yeah. Today, I'll be sharing to you the value of knowing Christ. Ano po? Gusto ko ibahagi sa inyo ang kahalagahan ng makilala si Kristo at magkaroon ng relasyon sa Kanya. Marami po tayong maririnig na mga messages kung saan man church kayo ma-attend. Na siguro talaga namang mabibless ka. Lalo na kung pag-uusapan ay blessings, finances, prosperity, and nothing's wrong with that. Kalooban ng Diyos na sumagana tayo. But if you will read the Word, the Bible declares, what profit a man if he gains the whole world and loses his soul? So makita mo yung layo ng diferensya ng mensahe that talks about eternal life. I mean, you come here, people would come here, and of course, makiramay and diba, in some wake services, nakaburol, diba, may tinatawag na viewing. And so people would come and view the disease. Kung sino yung nandun sa kabahong. And that's actually, it is a realization na every time you come to a wake service, makita mo na ang buhay pala ay panandalian lang. Sabi ko nga, marami kang mensahe na maririnig na magaganda naman sa Bible. But the Bible calls the message about eternal life as the greatest message of all. Kaya may Bible kaya may ang title ng Bible pag nakakita ka, Mabuting Balita. Yung ano sa front page niya, sa front cover niya. The gospel, when gospel means good news. Ano po? Kasi yun talaga ultimately ang good news. Ano po? Sabi ng Bible, life is but temporary. Parang usok daw. Kapag nakakita ka dyan ng usok, o may nanigarilyo at bumuga ng usok, andyan, panandalian, andyan, buhay. Ganun daw ang buhay. Maya-maya makita mo wala na yung usok. Ang bilis naman. Ang tao pa naman medyo sobrang busy. Diba? Busy-busy ang tao Samantalang sabi ng Bible, ang kamatayan ay para magnanakaw. Kung kailan hindi mo alam, at saka siya darating. In other words, we have to be prepared kung kailan siya darating. Marami kang pwedeng paghandaan No, marami tayong pwedeng paghandaan. Ang tawag na natin appointment, no? Magsiset ka ng appointment, ganitong araw, ganitong oras. Pero ang kamatayan, hindi mo pwedeng i-appointment hindi pwedeng i-delay. Kung bisan naiinis ka sa delay, no? Pero siguro pagdating sa kamatayan, gusto mo ma-delay. Diba? Ito yung bagay na hindi mo pwedeng i-appointment. No po? That's why it's important. Sabi ko ang emphasis ko talaga, the gift of eternal life. Kailangan makuha mo to. And kumbaga, I no better place to hear this, but on a setting like this. Wala. And in fact, it's the greatest message of all. Handa ka sa anong mga, kahit anong edad.
Ang kamatayan walang pinipiling edad. Siguro at least limang kabataan na ang na-wake servicean ko. Kabataan. Graduating, college, teenager. Pag inisip mo, di ba? Bata pa yun di ba dapat di pa mamatay? Pero maraming dahilan ng kamatayan eh. Hindi lang sakit. Di ba may mga pangyayari? Karamihan pa nga doon sa mga na-wake service ng mga kabataan. Ikaw pa sa naging kabataan. Wala namang problema. Graduating ng San Beda, alamang. Ibig sabihin, walang problema, di ba? Graduating pa naman. So, kung tutusin, parang walang problema. Malamang may pera yun. Wala namang sakit. Di ba? But something was lacking. May kulang sa tao. And that's relationship with the Lord. Kung minsan, pagka nagsishare ko, sinishare mo isang tao tungkol kay Lord, di ba parang kaganyan agad, di ba? Pero sa totoo lang, kailangan marinig ng tao talaga eh. Kasi akala na kaya niya eh. Akala niya mahaba pa buhay niya. Akala niya may pera pa siya. Akala malusog pa siya, di ba? Oo. Pero yun, nakakalungkot sa iba ko na wake service ng mga kabataan, nagpakamatay. Meron nagtali ng cord, computer cord. Hindi na lumabas ng kwarto, gano'n. May iba naman na baril. Nakuha yata yung baril ng tatay. At ang isa pa nakakalungkot, walang ganito, walang magsa-service kasi well, diretso na lang. Sa Catholic, bawal yun. Bawal nilang mag-misa o tungkol sa nagpakamatay. Oo, kasi parang, ewan ko, baka diretso na ba ng impyerno yun? Gano'n. Oo, so, napupunta sa pastor. Kasi bawal na sa kanila eh. Hindi na, wala nang mag-service. Kasi nagpakamatay nga. So, isa yun sa kaya isa yun sa mas lalong nakakabigat sa sitwasyon, di ba? But come to think of it, ako nag-isip na sa'yo, wala namang problema, di ba? Wala naman siya ng problema, bata, di ba? Oo. And yet, nagpakamatay. At sa edad na gano'n. So we have to really be parang aware, di ba? Na ang buhay sa Psalms parang damo. Yung or bulaklak na fresh ngayon, pero pag nainitan, naarawan, the next day tuyo na luntoy na dry na. Ang bilis, no? So, walang appointment, hindi mo pwede i-appointment ng kamatayan. Walang pinipiling edad. Ano po? 70 years old, sabi ng Bible, is long life. Diba? Paano si Ate Flor? Si Mami Flor? Paano siya 51, di ba? 51? 50. So, ang mom ko namatay 66. So, siguro question ko din yun. Bakit? Kami ni Pastora Grace namatayan ng anak. 1 year. Ang taon naman? 1 year, 4 months. 4 months. Oh. Long life. 70. Ba't ganon? Di ba? Well, wala sa edad yun. Wala sa edad yun. There's a scripture in the Bible, in Luke chapter 2, where it says there, that Simeon was ready to depart. Not because he was sick, not because he was old, but because he had he felt satisfaction. Satisfied na siya. Fully satisfied na siya. Masaya na siya.
he has a relationship with the Lord, masaya na siya. Kaya pala yung mama ko, naalala ko, bago namatay, sabi pa naman hindi ko kasi alam. 3 beses inatake yun Yung 2 beses, nakakahabol ako. Nakalungay-ngay na yun, hindi na humihinga. Pipray kami ng dad ko, biglang hihinga, ganyan. Yung pangatlo, nagbilin na yun. Huwag yung tatawagin ng Kuya James nyo Gusto na talagang magbabay. Pag kinausap mo daw, masaya na ako, malalaki na kayo, may mga trabaho kayo, may mga magaganda buhay nyo. Alam mo yan? Wala sa edad, no? So kung merong mga isip na sana ganito, o kung merong nagkakasisihan, ikaw kasi, ganito kasi, ganyan kasi, sana ganito ginawa, alisin nyo yun. No? Hindi ko sinasabing merong ganon. Pero kung meron man, walang wala. At the end of the day, you have to understand that death is a personal thing. It's between the person and the Lord. In as much as gusto natin humaba ang buhay ng tao, maging 100 years old. Diba? Pero kung gusto ng tao na ready na siya, ibig sabihin satisfied long life na yun. Wala sa 70 years old yun, wala sa edad na mahaba. Ano po? Ma'am ko ganun, ready na daw siya. Sa Simeon, according to the Bible, ready na siya. Ano po? Sabi ko nga, ang tayong mga naiiwan, minsan talaga nanghihinayang sana mga ano pa. Which is natural naman yun, manghinayang, di ba? Pero huwag na mapunta sa sisihan. Di ba? Kasi, may mga nagpapapray sa amin, halimbawa, 90 years old na yung si Lola, ganyan. 90s na, may sakit na, may Siyempre, sabi ng pamilya, Pastor, pag-pray mo para mabuhay. So, di siyempre, pray mo naman. Pero sa totoo lang, nagpas na nga ng 70, di ba? Long life na Ngayon, pag hindi gumaling yon at natuluyan, ano nangyari? Wala bang effect ang faith? Hindi ba umepekto ang prayer? Hindi yata umepekto prayer ni Pastor. O kung ano pa, wala nasisiyan yun. Kasi at the end of the day, nag-uusap na yung tao sa si Lord. Alam mo yon, ang tao, kahuli-hulihan, si Lord na ang kausap. Siya na yun. Na kahit anong pray mo, hindi ibig sabihin walang effect yung prayer mo. Ready na siya. Gusto ko na. Sabi ni Lord, I will satisfy you with long life. Psalms 91 verse 16. Sinong isasatisfy niya? Ikaw. Ano ba ang gusto mo? Personal God siya Even with our salvation is personal. No? Maraming magpipray. Haba buhay mo. Pero at the end of the day, yung tao mismo ang kakausapin. Pero may mga iba talaga mong gusto pa. Kaya nagkapanta tayo, gusto ko pa. Siya mismo, di ba? Magugulat ka kasi siya mismo Pero meron iba, okay na ako. Diba? So, yeah. Very important, even in a young age, you have to have a relationship with the Lord. Hindi religion, naisuko mo ang buhay mo sa Kanya. Kasi siyang Panginoon tagapagligtas ng buhay. Marami pong religion, millions of religions. Pero walang founder ng religion nila na nabuhay ulit. Si Jesus lang. So our faith in Jesus is not in vain. Because our God is alive. Seated at the right hand of the Father in the heavenly places. Sa kanyang walang ipagkatiwala ang buhay. Namatay siya para magkaroon ka ng buhay. Nasugatan siya para akuin ang iyong sakit at karamdaman. Naghirap siya para akuin ang ating kahirapan.
Everything He did it for you and I. Ano po? It is appointed for man to die once. Doon pumapasok yung appointment ng Diyos. Kaya, hindi natin pwedeng i-appointment ang kamatayan, pero ang Diyos, sabi niya, appointed for man to die once, and then judgment. In other words, walang reincarnation. Kasi minsan maraming mga paniniwalaan ng mga tao. Pag wala ka kasi sa Bible, ang dami mong mga pinapaniwalaan. Pero sabi ng Bible, isang beses lang. Isang beses lang. Hindi ka mamatay uli, mamamatay ka uli, mabubuhay, mamamatay. Hindi, isang beses lang. Kaya, how important life is, very important. I mean, we have to learn to live it well. Imagine mo, isang beses ka lang dadaan sa mundo. Yan. Isang beses lang tayo dadaan sa mundo ito. And yet, people are stressing themselves out, di ba? Minsan walang panahon sa pamilya. Okay naman, pwede siguro masyadong yumayaman naman. Pero sabi nga ng word, what profits a man if he gains the whole world and loses his soul? Diba? And walang panahon para sa iba. Alam mo, it's important for us to understand the value of life. Every day is a gift. Every day is a gift. Bawat araw, regalo. Pag maisip mo yun, no? Makita mo yung purpose ng buhay. Magkaroon ng kahulugan ng buhay. Minsan hindi natin napapasalamat yung araw natin eh. Lumipas na, hindi mo pa nag-thank you sa kay Lord. Nagising ka, di ka nag-thank you. Iisip mo kaagad yung mga babayaran mo. Hallelujah ka. Diba? Pagkagising mo, mga kasuhin ko. Thank you ka muna kasi nanghihinga ka ba eh. I mean, how important it is for us to value life. Value the people whom God has placed in your life. Hindi tsamba yung mga anak mo, asawa mo, pamilya mo. Hindi tsamba yung kaibigan mo. Tsamba, nagkaroon ako ng kaibigan, mabuti na lang. Hindi, ang Diyos ang nagpadala sa iyo. Ang Diyos ang nagbigay. So we value life by valuing people, by valuing the people He gave us. Appreciation of people, the people around us. Pero anong ginagawa ng kaaway? Bisa ng kaaway, di ba, sisirain yung masayang pamilya, awayan. Di ba? So, minsan, bitterness, unforgiveness, hiwalayan. Kasi yun naman trabaho ng tayo. Sabi ng Bible, the devil comes to steal, kill, and destroy. Nanakawin niya yung mga masasayang pagsasama. Nagkakaroon ng broken family. Away-away hanggang sa ito napansin ko sa mga burol, week services, internet, at saka nagkakaroon ng reunion yung mga pamilya. Yung mga matatagal na hindi nagpapansinan, pagdating ng minamatayan sila, nagdadatingan sila. Doon lang sila, tagal na nilang hindi nagkita-kita. Okay lang yun, talagang wala namang tanong magkita, pero hindi lang nagkikita kasi may mga awayan at tambuhan. But if we understand the value and the gift of life, siguro magiging madaling mag-sorry and forgive and let go and let God. No? Mas magiging madali siguro maintindihan mo paano bukas kung wala na. Kaya madalas meron ako mga wake services. Kung kailan nawala na, saka nag-iyakan talaga eh. Nagsusorry pala, yun. Sorry, ganito, sorry. Saka wala na, hindi naman na marinig yun, di ba? Marinig pa ba naman yun? Hindi na. That's why, if we value life on earth, that is actually a gift from God. I mean, eternal life, yes, amen, but every day we live is a gift from God. Huwag natin panakaw yung saya natin.
Kung yung katampuhan mo, nakaaway mo, ayaw kang intindihin, okay lang yun, sagot niya na sa Diyos yun, pero ikaw ang malaya ka. I forgive you. I want to live life at its fullest. No? Masaya ka. Enjoy every day of your life. Kung meron ka pang katampuhan, text mo na lang, madali na nga ngayon, hindi mo naman kailangan puntahan niya eh. Text mo na lang, pasensya na ha. Kung meron man akong nagawang hindi ko alam, baka meron akong pasensya na. Tapos, kay sagutin ka niya, kay murahin ka niya, basta ginawa mo yung part mo, malala ka, masaya ka na. Kung tanggapin niya, praise the Lord. Tinanggap niya eh. Diba? But valuing life. Ano po? Very important. So, Ate Flor, she has valued life. Ano yan? Ano with the family, layo ng kabuyaw mo. I mean, of course, mas malapit na kaysa yung South Woods. Diba? I mean, we see this family, pamilyang ito, come to church as one family. I mean, how they supported and appreciated one another. Diba? I mean, kami yan. Nakikita namin sa South Woods. Diba? Pagka may mga kailangan events, mga volunteers, mga ganyan sa events, ito sila. I mean, Ate Flor, parang kailan lang, medyo madalas sila magkausap ni Pastora Grace. Text. Oh. So, madalas sila nagkakaano dito, wiki na naman. Ganon. I mean, she lived a life that is a satisfied life. Satisfied life. Pagka nagpo-post kayo sa Facebook, di ba, nagla-like ako. Basta natutuwa ka lang ako yung mga simpleng post lang. Simpleng post. Tutuwa ka sa pamilya nila eh. Diba? Hindi kailangan garbo yung post, diba? Pero masaya sa inyo. Serious lang. Ako, personally, as your pastor, saya din ako eh. Okay sila, oh. Ganda lang nila. Hindi naman kailangan bongga yung, diba? Nasa snow ka, saka ka lang mapapost. Kasi winter, Hindi. Kahit simple lang. And honestly, I believe, po, Ate Flor, she has lived a life filled with God, knowing her salvation is of the Lord, diba? From God. She has lived her life masaya with the family. I mean, siyempre, paano natuto mag-church mga anak? Sa kanilang mag-asawa. Diba? Ano bang pinakamagandang pwede mo ipamana sa mga anak mo? Pera? May mga bagay na hindi kaya bayaran ng pera. Kahit na nga sa ospital, sige, magbayaran ko buhay ko. Sana meron. Kahit dami mong pera, di mo kaya tigtuman buhay mo. Diba? But, naipamana niya yun sa mga anak niya. Ano niya yun, napamana niya yun. And that to me is satisfied. Satisfied heart, satisfied long life. Ano po? Sabi ng Bible, absence from the body is to be present with the Lord. Kilala niya si Kristo eh. Sinuko niya ang buhay niya sa Panginoon. Ang sabi ng Bible, when ang isang Kristiyano habang nabubuhay pa, is living by faith. Pero pag wala na daw sa katawang ito, living by sight. Kasi nasa langit na. Face to face with the Lord. Tayo naman, nabubuhay pa, living by faith. Ano yung faith? Naniwala ka sa bagay na hindi mo pa nakita. Sino po naniwala sa langit? Taas kamay. Yun. Ito, hindi mo pa nakita, di ba?
Galing ka na ba? Huwag pa, di ba? Mabababuhay natin. Pero, naniwala ka. Living by faith. Yun ang kailangan ng Panginoon. Habang nabubuhay tayo, we live by faith. Ano po? Pero, kailangan mo suko ang buhay mo sa Kanya. Kasi until the time you surrender your life to Him, hindi mo siya hindi niya kanya matutubos sa kasalanan. Hindi mapapasa iyo yung eternal life. Common verse, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, regalo, binigay si Kristo, that whosoever believes on Him shall not perish, hindi mapupunta sa impyerno, but have eternal life. That's how important it is for us to receive Christ as Lord and Savior of our life. It's not talking about religion, it's talking about believing in the Son of God. Napako siya sa krus para tubusin tayo sa kasalanan. Nabuhay siya uli on the third day sapagkat bibigyan na tayo ng buhay na walang hanggan. Ganun yung kaya yung power of the cross is very important. Talks about redemption. Hindi mo kayang tubusin ang sarili mo sapagkat tayo yung makasalanan. Only Jesus, the unblemished, spotless Lamb of God who takes away the sins of the world. Yung dugo niya lang ang pambayad. Walang dungis, walang dumi. Yun lang ang kayang tanggapin ng Diyos. Everything He did on the cross, it's for you and I. Lahat ng ginawa niya. He stayed on the cross because of you. Yeah, because of us. He saw you. He saw our need. That's why He stayed on the cross. It was about love. Kaya nga, yung love is not a feeling. Love is a choice. Kasi pinili naman natili. Kasi kung feeling yun, sakit yatang nakapako. Magbaba ng alam ako nito, pala na kayo sa buhay nyo. Pero hindi, nakita ng pangangailangan natin. Ng bawat isa sa atin. That's why He stayed on the cross. He completed His task. Kasi pag di na kinumpleto yun, walang maliligtas na tao eh. For there is none righteous, no not one, sabi ng Bible. None righteous. Isa lang ang righteous si Jesus. If we could just grasp hold of that, maintindihan mo, I need a Savior. Kasi hindi pala ako maliligtas sa sarili ko eh. Non-righteous. And it points to Jesus, the righteous one. So, kailangan kita, Panginoon, ha? Kasi hindi ko kaya ligtas sa sarili ko eh. I need a Savior. Ang maganda sa Diyos, hindi lang tayo tinubos sa kasalanan. Bigyan ng patay ng buhay na walang hanggan. So, what is death to a believer? Death to a believer, kagaya ni Ate Flor, is no longer living in this body. Death to a believer is stepping over to what the Bible calls a glorious life. Eternal life. Yun ang kamatayan para sa isang believer. Bible talks about two places kapag ang tao ay namatay. Heaven, hell. Well, the word eternity means walang hanggan. Tama, di ba? Ang tao pag namatay, mapupunta sa eternity. Lahat tayo, mapupunta sa eternity. The only question is this: where will you spend your eternity? Dalawang lugar lang. Heaven or hell. That is why it's very important for us na ngayon pa lang, alam mo na kung saan ka pupunta. And it's actually salvation. You receive salvation while you are breathing, habang nabubuhay ka. Hindi na po nakukuha yung salvation pag patay na yung tao. Kasi it has to be
It has to be a decision made by the person. Hindi ko mo pastor ako, ligtas na rin yung mga anak ko. Kailangan kanya-kanya yan, sabi ng Bible. Magkaroon sila ng sarili nilang pagsuko sa Diyos. Habang nabubuhay. Kaya tuloy minsan, hindi ba, meron din mga pamahiin o namatayan, padasalan natin para mahabol ang kaluluwa. Walang ganun sa Bible. Hindi na po mahabol. It is appointed for a man to die once and then judgment. Ang judgment sa tumanggap kay Kristo, heaven. Ang judgment sa tumanggap sa hindi tumanggap kay Kristo, nag-reject, hell. But it's important for you to understand that you receive the gift of eternal life while you are breathing. Habang hihinga ka pa. Habang may pagkakataon ka pa. And in fact, the grace of God is so abundant and is so merciful. Kahit yung mga nasa comatose condition, state, kasi nasa huling natatanggal na sense sa tao is sense of hearing. Kahit di na kumikilos siya, nakakarinig yan. Kaya when we are being asked to pray for those who are, alam mo na, parang gulay na, comatose na, binubulungan mo sa tenga yan. Kasi nakakarinig ba yan? Sabi ng Bible, faith cometh by hearing and hearing the word of God. It's not an accident na ang huling sense na naiiwan sa tao is sense of hearing. Sapagkat pag narinig niya ang salita ng Diyos at tinanggap na yun, maliligtas siya. Kita mo? Ganon ka-merciful ang Diyos. Maaaring yung taong yan hindi na buhay ng matino sa buhay na to. Naging masama ang buhay niya. Alam mo yun, tatlo silang nakapako sa krus, dalawang kriminal sa kaliwat kanan ni Kristo. Naging maganda ba ang buhay nila? Hindi naman, di ba? Pero huling hininga nila. Yung isa, nagmalaki pa. Kung Diyos ka, bumaba ka dyan, baba mo rin kami. Yung isa naman, nagpakumbaba. Tumigil ka dyan si Jesus, nakapako, walang kasalanan. Tayo makasalanan. Jesus, pagpunta mo sa langit, sa kaharian mo, isama mo ako. Naghihingal. Jesus, pagpunta mo sa kaharian. Para rin yung mga taong malapit na. And yet, anong sanabi ni Jesus? Today, you shall come with me in paradise. Importante po sa isang tao that i-confess niya, Jesus, wala kang kasalanan. Jesus, isama mo ako, Savior ka. Sa kaharian mo, kahari ka, Lord ka. That's yung illustration na yan ng Bible na yan. Key to receiving the gift. Admit you're a sinner, receive Him as Lord and Savior of your life. Doesn't matter kung naging masama ang buhay mo. Surrender your life to God. Ephesians 2:8 and 9. For by grace we were saved through faith in Christ Jesus. It is a gift from God. No po, lest anyone should boast upon his own good works. Salvation is not about good works. Salvation is a gift. We receive it by faith, and His grace is there for us. Ano po? Sige po, tayo po tayo. Isang song ulit.